A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, nagbabalik na naman po tayo upang magbigay ng paalala o aral patungkol sa ating reliyong Islam. At ang ating mga paksa sa mga oras na ito ay patungkol pa rin sa Hajj. At ngayon, ang ating tatalakayin ay ang tinatawag na Arkanul Umrah wal Hajj, ang haligi o pundasyon ng pagsasagawa ng Umrah at pagsasagawa ng Hajj. Alam natin mga kapatid na kapag tinawag na haligi, kapag ito ay hindi mo naisagawa, ay hindi matatanggap o masisira ang iyong gagawing ibada o gagawing pagsamba. So ganun din po sa pagsasagawa ng Hajj. Kapag hindi mo naisagawa, ang mga haligi na ito ay hindi katanggap-tanggap ang iyong Hajj at ang iyong Umrah. So ngayon mga kapatid, meron tayong 4 na haligi o pundasyon ng pagsasagawa ng Hajj. Unang-una rito mga kapatid ay ang niyatul ihram bil Hajj, ang iyong paggawa o pagsasabi ng intensyon sa lugar ng miqat. Halimbawa, dumating na kayo dun sa mga tinatawag na miqat, inshallah madidiscuss po natin iyon. Ngayon, focus lang tayo doon sa mga haligi. Kapag ikaw ay dumating na doon sa tinatawag na miqat, kailangan mong mag-intensyon nang ikaw ay magsasagawa ng Hajj o magsasagawa ng Umrah. Tandaan po natin iyon. Dapat nandoon yung iyong intensyon. Tandaan natin yan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Katotohanan na tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain ay ang intensyon. So kapag ikaw ay magsasagawa ng Umrah, magsasagawa ng Hajj, ay dapat kang mag-intensyon doon sa tinatawag na miqat. So yan ang unang tinatawag na haligi ng Hajj. Okay. Pangalawa ay ang tinatawag na al-wuqufu bi Arafah, ang pananatili mo sa lugar na Arafah. Ito ay nangyari at ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na siya ay nagsagawa ng Hajj, siya ay nanatili sa tinatawag na Arafah. At kapag ikaw na nagsasagawa ng Hajj at hindi ka nakapanatili sa lugar na ito, kapatid, hindi po natanggap o hindi po katanggap-tanggap ang iyong tinatawag na Hajj. Pangalawa, at-tawaf o tawaful ifada, ang pag-ikot mo sa Kaaba ng 7 beses. So kapatid sa reliyong Islam, kasama po yan sa mga tinatawag na haligi o pundasyon ng pagsasagawa ng Hajj. Kapag ito, kinaligtaan mo, nakalimutan mo o sinadya mo, kapatid, mayroong mga nakaabang na parusa o hatol patungkol sa iyo sa pag-iwan o pag ikaw ay nakalimot sa pagtatawaf. Pang-4 ay ang tinatawag na as-sa'i, ang paglalakad mo naman kapatid sa Safa wal Marwa. So dapat kapag ikaw ay magsasagawa ng Hajj, wag po natin kakalimutan yan na ikaw ay maglalakad sa Safa, mula Safa at papuntang Marwa ng 7 beses. So may mga hukom, may mga batayan po yan, o mga hatol yan. At inshallah, madidiscuss pa po natin yan mga kapatid. So yan ang 4 na arkan o haligi o pundasyon ng pagsasagawa ng Hajj. So ngayon naman mga kapatid sa reliyong Islam, ay yung tinatawag na Arkanul Umrah. Okay, para mas mapabilis tayo, lahat ng ating nabanggit kanina ay kabilang yun sa tinatawag na haligi o pundasyon ng Umrah illa wahid, maliban sa isa. Yun ang al-wuqufu bi Arafah. Hindi kabilang sa pagsasagawa ng Umrah ang pananatili mo sa Arafah. So ibig sabihin nun, ang intention mo sa pagsasagawa ng Umrah sa miqat ay kabilang sa tinatawag na pundasyon o haligi ng Umrah. Pangalawa ay yung tawaf. Kasama po yun sa tinatawag na haligi o pundasyon ng Umrah. At pangatlo ay yung sa'i, yung paglalakad mo mula Safa papuntang Marwa ay kabilang din po yan sa mga haligi o pundasyon ng Umrah. So mga kapatid sa reliyong Islam, napakadali po kung ating papakinggan at iisipin at pag-aaralan ang mga tinatawag na mga haligi o pundasyon ng Umrah at Hajj. Mga kapatid sa reliyong Islam, biidnillah subhanahu wa ta'ala, may mga oras pa po na dadagdagan natin, dudugtungan natin ang ating paksa patungkol sa pagsasagawa ng Hajj. Mga kapatid sa reliyong Islam, hanggang dito na lamang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, abangan pa natin ang ibang mga episodes patungkol sa pagsasagawa ng Hajj.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.